Bago yung hinihintay nating EB Lenten Special Presentation. Malapit na po. Maganda na kayo ng mga panyonyo at mga merienda. May mga kwento muna tayong mapapakinggan na kapupulutan din ng aral at inspirasyon. At gaya ng sa maraming bagay, nagiging bukas ang ating isipan kung iiwasan nating manghusga ng kapwa. Kaya naman naming paalala, lalo na ngayong Semana Santa, babala. Huwag kayong gano'n. Huwag kayong gano'n. Huwag kayong gano'n. Okay. Huwag kayong gano'n. Okay. Kasama natin para maglaro ngayon, pare. 5 taon nang in a relationship. Ang pangalan nila ay Nesline and Zyren. Nesline and Zyren. Hello, bossing. Hi, boss Dennis. Hello po. Zyren. Nice track kayo, ha? 5 years na kayong magkasama. Yes po, boss. May anak na. Meron po. 2 po yung anak namin. Meron po ako sa pagkadalaga, 12 years old. And meron po kaming bunsong anak na 3 months old naman po. Oh, 3 months. Zyren, ano ang trabaho? Yes po, government employee po ako ngayon po. Ikaw, may trabaho ka, Nes? Private employee naman po ako. Okay. Gusto mo pang umatras? Banda pa ron. Dito lang. Dito lang. Kayo ba yung mga judgmental? Bawal po yun, bossing. Hindi po. Bawal. Medyo lang, bossing. Kayo ba TBJ? Ano po yun? Talagang bawal judgmental. Yun. Bera. Okay, medyo lang. Tanong pa yan. Okay. Okay, good luck sa inyo. Ito na ang mga Dabber Gods sa kikilitisin ninyo. Aber. Uy, Mengay. Ito po, Bossing and Boss Joey, bago po natin kilalanin ang mga bisita today, kasama natin sa Pakikichika ang Pag-ibig Fund, tapat sa serbisyo mula sa puso. At ang PLDT Home. Ito na si Legit Dabber Gods, number 1. Hello, Dabber Cards. Ako nga pala si Marlon Trinidad, tiga Tondo. Nag-iwan ng kasabihan, dapat lahat tayo sumunod sa batas. Tama man o mali, Diyos lang ang nakakalam. Tama. Ito na, Legit Dabber Gods, number 2. Hello, Dabber Cats. Ako nga pala si Jeffrey Amion ng Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna, na nag-iiwan ng isang kasabihan. To die is the rest, play the mahjong is the best. Pamilya rin ah. Parang kay Joey galing yun ah. Okay. Challenge Cindy. Ito naman po si Legit Dabber Gods, number 3. Ako po si Ferdinand Cordero, nakatira sa Maynila. May kasabihan po tayo, may tiyagaan, may nilaga. Tama, bago-bago po. At ito, kilalanin po natin ang Legit Dabber Gods, number 4. Hello, Dabber Cats. My name is Ronella Leonora from Pagbilao, Quezon. At naniniwala po ako sa kasabihang, it's never too late to what you have been. Thank you. Pakinggan nyo. Nakita nyo. Yes, bossing. Bawal judgmental. Pero ano sa tingin nyo ang mga kwento nila? Sa akin, bossing, since tayo ngayon na Lenten Special Edition, sino-sino sa kanila ang mga namanata na? Mga? Namanata, bossing. Mga namanata. Dahil, Pwede. Nes, sa bandikote. Namanata o namamanata? Ikaw, may ideya ka ba? Actually, bossing, mahirap hulaan. Pero feeling ko po, sila, mga LGU, nagtatrabaho sa LGU or mga local servers po sila. LGU. Lalim nung inisip mo, ha? Ano, malapit, malayo? Pare. Ha? Malapit o malayo? Layo. Alam niyo ba na sila ay mga naging PDL? Uy! Or persons deprived of liberty. At bagong laya lang. Okay. One more time. May choir na tayo. Para sa unang tanong, step forward, number 1, Marlon. And number 4, Ronella. For 20,000 pesos. Tito Sen, ano ang tanong? Kala ko, pataas pa ba? Nagulat ako eh.
Ang tanong, Yun, na-miss ko to. sino sa kanila ang wala pang isang taon nakakalaya? A. Marlon or B. Ronela? Wala pang isang taon. Ano ba? Bagay, talagang bagong laya. Sino sa tingin nyo? Si Marlon o si Ronela? Ano? Sige, bulungan kayo. Bibigyan namin kayo ng 10 seconds to decide. Timer, go. Nagdi-discuss mo yung mag-asawa? Boss Joey Bossing, kay letter D kami. Okay. Kay letter D po, kay Ronela. Ronela. Wala pang isang taong laya. Bakit? Bakit? Anong... Sabi po niya. Sino ba nagdidesisyon sa inyo pag kayo may mga ganyang bagay? Si Mr. ba o si Pinag-uusapan Mrs.? naman po, bossing. Depende po kung ano po yung mapagkakasundoan. Yun ang tama. Okay. Okay. So, ang pinili na ay si letter B, Ronela. Okay, Dabber Gods, alamin na natin. Ay. Ang tanong! Na-miss ko ito mga parting to. Na-miss ko. Ano na nga ulit yung kasabihan mo? Paki-explain, Joke. Ulitin mo, Ronela. Ikaw ba ay isang taon ng... Wala pang isang taon na nakalaya? Ay, nako, it's a fake. Oh, no. Sabitenyo. 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 Si Pero kalalaya mo rin lang. Lumaya po ako noong September 9, 2020. So, ilang taon naman? 2020. 3 years ago. 3 years na. Anong nickname mo? Anong pwede na? My name is Ronela. Oh, nga. Ronela. Hindi, paano, anong gusto mong itawag namin Anong gusto mo itawag namin sa'yo? Ronela din. Ronela. Ronela. Ron. Ronnie. Ronela. Ron, kamusta sa loob? Sa una po talaga, bilang isang trans woman, malaki po yung adjustment ko bago nakasabay sa mga inmates sa loob. Mahirap po sa una. Gaano katagal ka bang na... 1 year and 1 month po. Naabutan po ako doon ng pandemic. Ronela, mahirap. Sa anong kaso ito? Ito po ay sa 91 Republic Act of the Philippines, 9165, Section 5. 0916, ano? 916. Wala, hindi number binibigay. Akala ko number. Ano yun? Drugs Dangerous Act. Dangerous Act. Alright. Section 5. So, ano yung mga... Siyempre, nasa loob, tapos trans pa. Ano yung mga challenges? Isa po sa challenges, syempre po yung yung lifestyle. Bigla pong sa isang iglap, bigla pong nabago ito sapagkat iba po yung buhay ko sa labas nung nasa labas pa ako. Tapos ginupitan po yung buhok ko Ayan, ng 3x4. Yun ang pinakamahirap. Bilang sa isang trans woman po, napakasakit po nun. Tapos nahiga pa po ako sa sahig ng mga 2 to 3 weeks dahil po sa facility po ay napaka-crowded, napakadami pong inmates. So, tiniis ko po yun ng mga 1 buwan bago po nabigyan kami ng higaan. Sa pagkain, tiniis po din. Tapos, ayun po, mahirap po sa una. Sa una lang naman po. Pero siyempre, pag nasa labas, magdadamit ka ng ganyan. Apa. Pag nasa loob, pwede ba yung ganyan? Hindi po dahil ako po ay, ang ina-allowed lang po sa amin itong kasuotan ay dilaw. Tapos, Pero pwede dilaw na gown, ganun. Hindi tapos, pwede. syempre po, ako po Hindi yung nga. nakada. Oo. So, kailangan may... May mga ano ba? Mayroon bang mga basher? Hindi mawawala yung mga nagbabash sa'yo sa loob? Nabubuli. Actually po, nung una po, syempre parang ano sila yung, teka, trans to. Parang ano sila, amazed na amazed sa una, naghihiyawan sila. Taray, Muse! Kaso, nung nasasaktan din po ako. Tapos mayroon pong pamunuan sa loob actually. Yes. Tapos nagpulong sila na ang isang katulad ko ay special. Hindi po pwedeng bastusin. Of course. Hindi po pwedeng Di hawakan. maganda. Naprotektahan po naman ako sa loob. So, ibig sabihin, meron din magagandang nangyari. May mga gagandang, magaganda. may Kagaya magaganda nun, yung rin po respeto, nangyari. Opo. mas naramdaman mo siguro ngayon sa loob. Opo, mas naramdaman ko po ang respeto sa loob sapagkat
nakisama rin po ako ng maganda sa loob. Sa Yun naman bawat yung inmates. importante. Opo. Kamusta ang mga magulang nung napasok ka? Ako po ay uli lang lubos na. So, ang una pong nasaktan, nung nangyari po ito ay ang aking mga kapatid. ang Ilan kayo aking mga magkakapatid, pamangkin. Ronel? Kami po ay 5 magkakapatid. 5. Pangilan ka dun sa 5? Hindi census naman yung... Pero, siyempre sila yung unang-unang nasaktan. Sabi mo nga, 5 kayo. Sila ba'y na dumalaw ba sila araw-araw? Kinausap ka ba nila? Anong naging reaksyon nila? Siyempre po nasaktan. Tapos, Magkabuka kayo nung gitna. pag naaalala ko po kasi puma-flashback lahat yung emotion. Lahat po. Yun po yung biggest trauma, yung sasabihin ng ibang tao, yung husga ng ibang tao. Hindi lang po sa akin eh. Sa pamilya rin. Paano ka nabibigyan ng... paano mo nagkakaroon ng hope nung nandun ka sa loob? Sabi ko siguro, tinapik lang ako ng Diyos para magbagong buhay. Sabi ko, baka tinapik lang ako para magising ako, para itigil ko yung mga ginagawa ko sa labas dati na hindi maganda. So sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng second chance. Pag sinabing second chance, igagrab ko po talaga ito. At I always look at the bright side of what happened to me. Pero Ayun po. nung nangyari sa iyan, bago pa lang mangyari, ang mga kapatid mo ba, di ba wala na magulang, yung mga kapatid mo ba lagi nagsasabi sa'yo, o alam na nila na ginagawa mo itong mga bagay na to, meron ba silang, Day, tama na, may ganun ba sila? Hindi mo sila pinakinggan o tinuloy mo pa rin? Nung panahon pong yun, hindi ko po sila pinapakinggan. Naging matigas po ang ulo ko. Tapos, naging mas aggressive po tayo sa epekto nun. Pero hanggat hindi po nangyayari siguro yung pangyayaring yun, hindi po ako titigil. Hindi ka magigising. Pero ang kauna-unahan na nakiramay sa'yo, sila. Pamilya po. Hindi yung mga taong nagdadala sa'yo sa masamang bisyo. Sila pa rin. So Sila ano pa rin ang po. na-realize mo ng mga time na yan? Sabi ko, hindi ko na po sila sasaktan muli sa pangyayaring ito. At pipilitin ko pong sikapin na hindi ako matutokso para mapalapit sa ganong ulit na bagay at pipilitin ko pong magbagong buhay at umunlad ang aking sarili. Ayun po. Gano'ng katagal ka doon sa loob? 1 year and 1 month, bossing. Matagal. Yung adjustment, napakahirap. Tapos inabot ka pa ng pandemic. Pandemic pa. Nung pandemic na nandun ka, Mas mahirap. doble yung hirap eh. Nasa loob ka na. Opo. Bagay, lahat naman tayo nakakulong nung pandemic. Pero iba yung sa'yo kasi wala kang katuwang, wala kang pamilya, Family. wala kang kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa'yo. Tsaka mas mahirap, marami kayong magkakasama. Opo, mahirap po. Grabe po yung higpit doon. Nag-positive ka ba ron? Nagkasakit ka ba? Meron ba nag-positive? Hindi naman po kasi po, binigyan po ako ng katungkulan doon bilang isang health aid. So, ako po yung pag masama ang isang pakiramdam sa isang inmates, ako po yung nagbibigay ng gamot. Or kung may nataas ang presyon, ibibig ko po. Ganun po. Ina-assist ko po sila. Pero kung mapapansin mo, sabi mo nga parang tinapik ka. Apa. Pero nung nasa loob ka na dating ikaw ang inaalagaan ng mga kapatid mo, dumating yung time na ikaw naman ang nagsiserve sa ibang tao na hindi mo pa kadugo. Opo, tama. So yun yung mga call sa'yo na Opo. sana pinakinggan ko sila. Opo. Sana nakinig ako na sila yung Natuto po kasama talaga. ka. Natuto Lesson ka? po. Ano, uulit ka pa ba? Wag mo nang Kumusta na ang isang Ronela ngayon? Ako po ngayon ay isang jeepney operator. Oh. At ako po isang virtual assistant ngayon sa isang online store. Ayun. Aray, tuloy-tuloy na ang pagbabago. Tuloy-tuloy na yan, Ornella, tama. ha? Maraming salamat. Ayun, no? Maraming salamat. Ay, ito. Oh, jet operator. Taray, di ba? Ano yung pag may biyahe, kasama ka? Nakaganyan siya. Ito po sa dalawa. Ito, kotse mo yan? Opo. Ganda. Ba't may ram yan? Uy. Thank you, Ang lakas niya, no? Pag tayo tumutulak ng jeep sa likod, pero siya sa side eh. Siya hindi niya tinutulak. Hininto niya yun, jeep. Ronela. Sana maging maayos na at tuloy-tuloy mo lang. Sabi mo nga, yung tapik
na ginagawa sa atin, once na tinapik ka, ibig sabihin, meron ka pang gagawin na mas maganda. May chance. Ituloy-tuloy mo lang Mission yan. pa. Ngayon, ang ganda na ng buhay mo. Pero muna 2.5 mo. Huy, hindi na mayor. Tapik lang ha. Wag mo na antayin sampalin ka. No? Oo. Thank you. Salamat, Ronela, sa pag-share mo. Marlon pala. Ito pala. Selfie muna, selfie. Up. Sir. Asan yung cellphone mo? Selfie mo. Asa yung cellphone? Okay ka. Kanina nag-i-interview kami, selfie ka ng selfie. Na-board mayor. Ayan. Sige. Pagkakataon. Bilang ka kasi. Smell. Nawala. Grabe na. 1, 2, 3. Nakatimer eh. Boomerang naman daw. Huwag ka na nagtatimer. Ang nagtatimer kasi, yung inaayos yung sarili. Alright, paalala po sa mga magpipicture, bawas-bawas ng filter. Wala ba? Brad, pwede ka na ba namin interviewin? Ganito yung mic mo. So, ayan. Kailan ka lumaya? Ilang taon o ilang buwan ka na nakakalaya o ilang taon na? Neto, ngayon, nung January 29 lang ako lumaya eh. Ay, ito lang. Neto lang. Wala pa isang taon. Oo, wala Gaano pa ka katagal na napasok sa loob? Namasukan. Bali, nakadalawang balik ko ako eh. Gusto mo Dalawang pa bang balik? ulit? No, Bakit? May nung nakalimutan unang-unang ka pa? uli ko, 2017. Bakit dalawang balik? Hindi, nung unang uli ko, Yung una? 2017. Tapos yung pangalawa, lumaya ako ng 2023. Tapos mga ilang buwan lang, inuli na naman ako eh. Ay. Ewan ko ba sa kanila? Parang ba't- tutuwa pa, sir. Oo. Huwag ka mag-alala. Wala ka pa isang taon lumalaya. Malay mo, next Bakit? week, Wag babalik naman. ka ron. Bakit kayo inuli ulit? Di, kaya nga nito, ginagalingan ko pa eh. Baya naghahanap buhay ako. Ginagalingan mo pang ano, magtago? O ano? Galingan na niya kayo sa Nakikita ko ba sa mga tao na nagbabago ako kasi lagi na lang bintang, lagi na lang turo. Bintang. Napapagbintangan ka lang. Pag may nangyayari, ikaw agad yung inakusahan. Oo, parang ganun. Bakit? Sa tingin mo, bakit? Siguro sa mga record ko dati yun. Yung mga pangyayari na nangyari sa akin, nangyari na noon. Tapos siguro, kala nila ganun pa rin. Ano unang kaso niya? Yung una raw kaso Unang mo. kaso po, Ang ano? unang kaso ko po, yung robbery, tapos drugs. Yung Yung pangalawa, pangalawa. drugs. Gamitin Pangalawa, mo. Yung robbery, totoo yun. Yung sa robbery, oo, dati. Pero tumigil na rin ako eh. Tumigil ka na rin. Nag-drugs ka na lang. Hindi, merong gano'n. Nagsiship ng course. yung una sabi niya, robbery and drugs. Yung pangalawa, drugs and robbery. Binaliktad lang. Pero, Brad, 2 beses, iba yan. O, marami rin nagkakaroon ng ganyan. Pero ikaw, parang ang hirap-hirap eh. Sabi nga, sa loob ng kulungan, yung isang araw, parang isang linggo eh. Ganon. Napakahirap talaga, napakahirap. Lalo na yung dinanas ko dun sa Muntinlupa. Saan ka unang nakulong? City Jail? Juvenile po. Bata ka pa. Juvenile po muna. Ilang taong ka na? Nung nakulong ka, juvenile eh. Hindi, bumalik uli ako nun eh. Bumalik ka pa rin. Ano ka ba naman? Balik-balik ka, ha? Bumalik ako eh. Suki. Suki. Ano ba yan? Ang dami mo naman back subject dun. Paano pala pag nakikita mo yung pulisuki? Wait lang, meron ka bang pamilya? May asawa? Meron anak? po. Oh. Bagong panganak po yung asawa ko eh. Nung makulong ka? Hindi po. Nito po, bagong panganak lang. Pero nung unang kulong mo, ilang taon ka? Juvenile eh. Ano lang ako na, 17 lang po ako. Ha? 17. Ano may nahawa ka mo dyan? Yung cellphone. 17? 17 years old. Tapos gano'ng katagal? Batang-bata, 17. Hindi, lumaya po ako noon. Tapos siguro nagtagal din ako sa labas. Tapos nitong 2017, nahuli ako. Ayun na yung bumuno na ako na matagal. Ayun na yung pinaka-first time kong bumuno na matagal. Sa Munti na yan. Yun yung pinakahirap talaga na mahirap. Sa Munti Sobra. na nangyari to? Sobra. Ilang taon? 6 na taon ako. Tagal. Ano naman sabi ng magulang mo na ganung may pabalik-balik? Bali yung magulang ko, yung airmat ko wala na. Airpat ko na lang po nandyan. Ay naku, mabagsik ang airpot pag ganyan. Tiniis ka ba? Nang airpat ko? Hindi, ng nanay mo. Siyempre, wala na nanay mo. Airpot Di mo, tatay mo na lang. Alay, hindi ako dinalaw eh. Busy. Busy. Yun yung tigas ng magulang eh. Hindi ka nakinig kasi sa mga payo niya. Kasi may kasabihan daw siya eh. Pag Anong dinalaw kasabihan niya niya? ako, baka sumunod siya. Siya ang nagbibigay sa'yo. Ano? Ano ba? Kumusta yung buhay mo sa loob? Kamusta? Gaano Mahirap. kahirap? Yung Lalo Ano dinanas yung mo? pinakamahirap? Yung COVID. Tapos pagkatas ng COVID, riot naman. Riot? Ayot, Oo, pare. Puro patay naman. Nadadamay ka ron?
Hindi, siyempre, ikaw ang pipili ng sarili mo ron eh. May Kung tatak-tatak sasama ka ko. ba o hindi eh. So, Kung sumama sasali ka ka ba? ba o hindi eh. Sumama ka. Kasi depende, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi buryong mga tao ron eh. Walang dalaw eh. Yan, yung buryon. Yung pagkaburyon ba sa loob, lalong ganyan sa Muntinlupa, yan yung malaking kulungan na talaga eh. Pag nabuburyon ka ba talaga, imbis na magpakabait ka, mas sumasama ka ba dun sa grupo na magulo, away ang gusto, mas dun ba ang pinipili mo o yung mas dito sa makakabuti sa'yo? Hindi naman po. Kumbaga, yung mga kasama ko rin doon, maayos naman. Ngayon, yung mga iba, hindi ngayon, pag nagkaroon ng tiraan doon, magkakagulo sa iba rin. Siyempre, para pagtatanggol mo rin yung sarili mo. Oo, ilalaban mo rin. Pag di ka lumaban, eh. Bakit di na yan? Wala na ako rito. Pag hindi ka lumaban, Pero Marlon, meron ka rin bang natutunan pagpasok mo sa loob yung... Oo, marami. Mahirap, napakahirap doon. ano, Ano yung- gaya ng yung natutunan mo na- spelling, Sa natutunan ano, mo na yung sa spelling. tulad sa ano, pagkawalay sa pamilya. Napakahirap no, yung mawalay ka sa anak mo, nakikita mo yung anak mo, Yeah. tapos yung... Totoo yan. Hindi, totoo yan. Yung anak, nung bago ka makulong, Tapos may yung pamilya ka na. asawa mo, dadalaw, napakahaba ng pila, napakahirap. Dumadaing na rin yung asawa ko eh. Nasabihan na ako ng asawa ko, napakahirap dumalaw rito kaysa ganun, kaysa ganito. Ito hindi sa Marlon, Hindi siya naghanap, Ay, hindi. hindi, ng pagkain mo. Ano ba? Hindi mag-aanap. Tapos kasi, sagot ng sagot eh. Hindi ba siya naghanap na yung pang-araw-araw mo o bakit ako magtitiis sa taong ganito? Napabalik-balik naman sa kulungan pero hindi mo, parang dumadating, hindi mo iniisip yung pamilya mo eh. Ang iniisip mo Ayaw na lang kung uminom. paano ka magiging masaya eh. Ayun nga po yung tinatanong ko rin sa sarili ko. Iba yung tindi ko rin sa kanya eh. Kaya iba yung kapit ko eh. Oh. Kaya hindi niya rin ako maiwan eh. Siguro may dahilan kaya hindi niya ako maiwan. Kahit na ang dami kong ginagawang kalokohan, nandiyan pa rin siya kahit saan ako mapunta. Pero nakita mo ba yung dahilan na yun kung bakit hindi ka iniiwan ng asawa mo? Hindi ko nga rin makalaman. Eto yun. Ayan, no? Saan? Sabi ko na nga ba eh. Isip ko rin kaya yan. Ang pogi mo eh. So, ngayon, anong lesson? Anong pagbabago nangyari ng paglaya mo? Bali, ano na ako ngayon, nagbago na. Talagang naghahanap buhay. Nagtatricycle ako, ako ngayon, installer. Ano? Nag-i-install ako ng carpet. Carpet. Saan ka ba umuwi? Sa Pabia. Sa may Angustia? Hindi, sa may Sande. Pag may, Oo nga, Sa may Agila. pag may mga pagsubok ulit, Marlon, paano mo kinokontrol yung sarili mo? Niisip ko na lang hindi yung gawin yung mga dating gawain. Niisip ko yung anak ko, yung baby ko ngayon. Doon ako nakapokus ngayon eh. Kasi magpapabinyag ako eh, kaya kailangan. Oh, pwede mo silang kuning ninong. Bakit kami? Ba't ikaw? Siguro, iwasan mo na rin. Tsaka kung kinakailangan, layuan mo muna yung lugar. Tama. Pabia, sa Mesante, ang konting gano'n mo, angustia lang. Nandun na yung bilihan, di ba? Di sa kabila yun, sa Waluna yun eh. Yun nga, Sande, Wanluna, angustia. Pero tama yan, Marlon. Alam niya rin eh. O, syempre. Pero tama yan, Marlon. Gawin mo yung anak mong motivation para Oo, sa Brad. pagbabago. Tuloy na At tuloy hindi na pa pagbabago. huli ang lahat. Nakikita ka namin, masaya ka ngayon, hindi ka namin makausap ng matino. Ibig sabihin, malaki ang binago mo sa sarili mo eh. Basta i-focus mo yung sarili mo sa pamilya mo at huwag mong kalimutan, ang lapit lang. Pag labas mo ng Sunday, kakanan ka lang, tutumbukin na nun yung simbahan na Santo Kanino Niño. dun? Sa Santo Niño, sa simbahan. Iba na naman yung sinasabi nito. Gusto na naman, kukuha na naman. Iwasan mo na yan. Importante ngayon, nakapagbago at binigyan ng pagkakataon. Yun ang pinakamaganda. Yun ang lagi mong iisipin para hindi mo maiwan ang pamilya mo. Okay? Sumagot ka. Okay. Sarap ka usap. So, Marlon, isang tanong na lang, kailan ang balik mo? Huwag na, mahal. Huwag na. Hindi na babalik. Hindi na Wala babalik. nang balik. Hanggang dalawa lang, Brad. Tama Shoutout na. sa baby mo. Ay, nabati nga pala si Liam sa March, binyaga na. Yes. Sa mga ninong niya, walang mawawala. Tayo pakimkim eh. Okay. Gamitin mo lahat sa pamilya mo kung ano may makuha. Thank you, Marlon. And God bless. God bless sa'yo. Okay, dalawa naman. Sayang yung 20,000. Pero may chance pa kayo dito sa ating huling tanong. At ito ay for 30,000 pesos. Dito, Sen, ano ang tanong? Pataas, papa. Hindi pala. Sino
Sino sa kanila ang nanalo sa sugod bahay? Nako. A. Jeffrey or B. Ferdinand? Nako. Eh, dapat na madalas ka manood. Hindi yata Baka ako nakanood napanood ng nyo. bossing ah. Oo. Nagtitingin. Isa sa kanila nanalo, nasugod bahay. Si Jeffrey ba o si Ferdinand? Okay. Sige, magdesisyon kayo. You have 10 seconds. Go, timer. Ito hulaan na lang to. Ano? Boss Joey kay Jeffrey. Si Jeffrey. Letter B. Jeffrey. Sigurado kayo? Hindi po masyado, bossing. Pwede kayo magpalit. Kami rin, hindi rin masyado. Dahil wala akong matanda sa kanila eh. Pera pin eh. Pwede kayo magpalit. Okay, ano? Jeffrey? Teka lang po. Talagang hindi sila sure. Sige po, kasi parang siya yung medyo familiar sa akin, bossing eh, pag nanonood ako. Okay. O yun. Okay. So, si Jeffrey daw ang nasugod bahay. Alamin natin. Mengay, Ryan? Ang Si Kuya Jeffrey ba ay nanalo sa sugod bahay? Ay, naku! Legit o fake? Wow! Legit. Yes! Okay. Akala ko naman, 30,000 pesos. Thank you, bossing. Congratulations. Jeffrey, kailan ka nanalo sa sugod bahay? November 24, 2023. November 24, 2023. Last year lang. Last year! Oh. Uy, bagong-bago. Kamusta, Kuya Jeffrey? Eto, mabuti Kamusta ka naman. ngayon? Maayos naman po. Ano na nangyari sa pagkakapanalo mo mula nung sa sugod bahay? Marami pong malaking tulong yung pagkapanalo ko noon. Nagkaroon ako ng prangkisa at nagkaroon kami ng negosyo. Naipagamot ko rin yung mga anak ko. Prangkisa yan sa... Tricycle. Ikaw pa pala, Kuya Ray. Natatandaan ko na to si Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey, pag-usapan din natin. May history rin kasi main si Kuya Jeffrey. Napag-usapan namin yan dun sa barangay na. Pero hindi masyadong Naikwento naitanong. ni Kuya. Kuya Jeffrey, ano bang naging problema? Ba tayo namasukan? Drugs po, drugs. Drugs. Tapos, kailan yun? Noong October 22, 2020. 2020. So, mga 2 taon din. 2 taon ho. Oo. Tapos si Kuya Jeffrey kasi, na pagkalaya niya, hindi nag-tricycle siya, pero ang problema niya, wala siyang Walang prangkisa. prangkisa. Oo nga, naalala Oo. ka ta. Jeff, kamusta? Kamusta kayo ng misis mo, tsaka yung 2 ng anak? Mabuti naman ho yung mga anak ko dahil naipagamot ko na rin sa tulong ng naging premyo ko po sa sugod bahay. Naipagamot ko po mga anak ko. At ang miss ko naman po nagnegosyo ng mga biskuit at saka ng frozen meat. Kayo ba, Kuya, meron din kayong ibang natulungan o naabutan po ng tulong gamit po yung napanalunan ninyo? Sa napanalunan ko po, inuna ko muna yung mga pangangailangan ko kasi gawang mga anak ko at kasi napakalaki rin ho ng magagastos kapag kumuha ka ng linya yung sa linya ng tricycle po pala ang mahal. Pero yung prangkisa, mura lang pala yun. Kuya Jeffrey, pagka ganyan, halimbawa, may mga nakasama kayo sa loob, tapos ikaw ay nakalaya at nakabangon, meron bang pagkakataon na kinukontak ka, halimbawa, ng kaibigan mo sa loob na, pare, nakalaya na rin ako, baka pwede mo rin akong tulungan. May ganun pa rin bang communication yan? Meron mga nakakalaya na nakasama ko sa loob ng kulungan, pero wala namang ganun na pwede mo akong tulungan. Kamustahan lang, pero yung ganung na tulong tungkol sa kung ano man, wala naman. Meron po ba kayo nakasama noon sa loob na nakalabas na rin? Marami na rin. Kamusta na sila? Nasa maayos na rin silang kasi matagal din silang nakulong. Hindi gaya ko na 2 taon, ay 3 taon yung pinakamatagal kong kulong.
Sila, maabot ng 10, 15. Eh, Kaya Jeff, paglaya nila, sila nagbabago na. yung nangyari kasi sa'yo, 2 taon, tapos ikaw pa yung nanalo sa Sugod Bahay. Napakalaking blessing kasi nun na makalaya ka na, makakuha ka pa ng bagong panimula. Ano na lang yung pagtrato mo dun sa, itong bagong buhay nyo ni Mrs.? Inayos ko ng mabuti at nakatulong ko sa pamilya ko. At sa paghahanap buhay, laging dinadalangin ko sa Panginoon na lagi niya akong gabayan. Kamusta na sinasabi mo? Ito, kakamustahin ka namin. May lisensya ka na ba? Hindi ba? Nung sinugod bahay ka, wala kang lisensya. Nagtatricycle ka. Sa ngayon po, process po, gawa ng kailan lang po kumuha ng student. Step by step po kasi. Pero meron na. Meron po. Ayun, okay. legal na. Pare, Wala ko, bibigyan mo eh. Hindi, sinabi ko, lumapit siya kay Mayor. Di ba? Yes, Sabi ko, pumunta kay Hindi na po. Mayor para sa Meron prangkisa. Hindi na po. Hindi na. DIY, Tito Sen. Ha? DIY, do it yourself. Siya mismo ang gumawa ng proseso. sariling diskarte na. Pero Jeff, ano na lang masasabi mo sa iyong misis? Mga anak. Tsaka sa mga anak mo? Ang masasabi ko sa misis ko, Kausapin mo, nanonood ngayon yun. andito po siya eh. Asan? Ito po. Ayan. Ayun pala. Ayan, Hello po, ate. Ano mapapromise? Masasabi ko po sa kanya, tatagan niya lang, mahal na mahal ko siya at alagaan niya mabuti ang aming mga anak. Yun lang po. Si ate din, baka may gustong sabihin. Teka, Kuya Ray, lalapitan ko. Ay, galit sa kanya. Mayor, parang baka naman lumipas na. Ate, ano pong pangalan ninyo? Maricel po. Ate Maricel, baka po meron kayong gustong sabihin kay Kuya Jeffrey. Isa lang naman po masasabi ko sa kanya. Tuloy-tuloy niya lang po yung kanyang pagbabago. Kasi ang hirap po pag nasa kulungan po siya, ang hirap po sakripisyo. Araw-araw po pagkain na dadaling ko sa kanya. 2 taon din yun, Kuya Jeffrey. O, Jeff, ano mapapromise mo? Promise ko sa kanya, magbabago na ako at totoo naman, tinutupad ko naman. Alright. Thank you very much, Jeffrey. Maraming salamat, Mrs. Maricel. Salamat po. Ba't ka umiiyak? Kayak po, bossing. Tay! Dito naman po tayo. Si Tatay Ferdinand. Ang hinahanap po namin ay yung naging parte po ng sugod bahay namin. Hindi po ba kayo nasugod? Hindi po. Sino lang pong sumugod sa inyo? Wala po. Wala po. Pero kailan po kayo nakalaya? Nakakulong po ako 8 years. Sorry po. Bakit po? Kalalaya ko lang po ng April 4. Itong taon, last year po. Opo. Ano nangyari po? Ano po sa kaso ko po. Kaso ko po eh. Ano po? Ano po yun? Drug abuse. Nag-iipon ng mga bata. 8 years po kayo. Kamusta po ang naging buhay niyo po sa loob? Okay naman po. Doon po sa 8 years po na yun, nung nakalaya po kayo ng April, paano po yung naging proseso? Paano po nung nasabi sa inyo na finally makakalaya na po kayo? Laki pong tulong po sa akin sa Panginoon po. Laki po ng tulong po sa akin. Ilang beses na po ako na sa parol ko. Bali wala rin. Pangatlong beses yun, natupad na po yung inihiling ko po. Paano ho ba ang proseso, Kuya Ferds? Yung, sabi niyo, nakailang apply kayo ng parol? 3 beses po. Ano yung pag good behavior? Pagka mabait kayo sa loob? Opo. Gawain ko po doon. Lagi po ako nag-ano po sa kapilya po namin eh. Nalalangin po ako lagi. Kuya Ferdinand, nung po bang bago kayo makulong, kamusta po ang pananampalataya niyo noon? Maganda naman po. Mula na po sa mga barkada, nalulong po ako sa bisyo. Doon po ako nakagawa po ng hindi ko po dapat gawin. Sa kinakwento niyo ho kasi, parang nung nasa loob ho kayo, natutunan yung kumapit sa Diyos, ano? Opo. Maraming salamat sa Panginoon. Sa sobrang niyo po sa ang gabay. Nung paglabas niyo po, Tay, ano pong unang-una niyong ginawa paglabas niyo? Ginawa ko po, tinulungan ko po mga magulang ko.
para makabawi naman po ako sa kanila sa hirap po nila sa akin. Sa pag-ano po sa akin, pagdadalaw, pag-ano po. Ayun po, paglaya ko po, sabi ko, pinangako po sa magulang ko. Nay, paglaya ko, tutulungan ko po kayo. Alagaan ko po yung mga kapatid ko. Ayun lang po. Tay, pamilyado po ba kayo? Meron po ba Wala kayong pong asawa at po, anak? ma'am. Bali ngayon po ang kasama niyo po sa buhay, mga Opo. magulang niyo po at mga kapatid. Opo. Paano po kayo bumawi sa kanila na wala po Tinulungan kayo ko ng po. 8 taon? Tinulungan ko po siya. May natira po ang pamasahe. Bigay ko po sa kanila yung mga ano ko po. Ano po bang pinagkakaabalahan niyo po ngayon, kuya? Sasatcher po ako. Titinda po ako mga merienda. Ay, anong merienda po yan, tay? Palugaw, palabok, mami. Wala po ba kayong dala, tay? Para pong Siomay. gawa-gawa nyo lang po yan. Opo. Ay, ito po. Sarap yan. Ikaw lahat yan, tay, mula pagluluto, pag-prepare. Saan ba yan? Parang bats pares, ah. Tito Sen, bukas, Holy Tuesday. Oo. Abangan. Sarap. Ano? First, sabi mo paglabas mo, nagbago ka sa mga magulang mo. Opo. Nagtrabaho ka. Ano pa yung mga bagay-bagay sa loobin mo na yung nagbago talaga? Nagbago po para sa akin Ano po yung mga nabago? Ano yung Dahil po binago mo? pinagbago po eh. Gaya na... Gaya po ng tulong, titinda po kami ng merienda. Yung iba po, sumasama po ako sa construction para makapagbigay po ako sa magulang ko. Ilan po. Meron po ba kayo, kuya, na mensahe po sa mga magulang niyo po na nandyan po para sa inyo at sa mga kapatid niyo rin po, kuya? Nay, nandito po ako para makatulong po sa inyo. Salamat Sisikapin ko po naman. magano po. Bago. Ito na po, nandito na po ako. Maraming salamat po. May tanong itong barkada rito. Itong grupo rito, may tanong. Yes, Tito Sen. Bakit ka nagpatato ng luha? Naburiw lang po ako eh, Kuya Jose. Ha? Naburi. Baka mamaya, naiiyak ka na. Wala nang lumalabas na luha sa'yo, kaya pinatato mo na. Hindi po. Ba't naburyon? Dito nagpatato ka? Sobrang buriw lang po kasi sobrang kahirapan po sa Mindoro eh. Doon ka ba nakulong sa Mindoro? Doon po ako nakakulong eh. So ngayon mabait ka na. Opo. Gusto mo bang paburayan tattoo mo? Gugustuhin nga po, matagal na po eh. Gusto meron. Kami rito, pakuha yung plancha. Ha? Mas malaki yung mananagang kang papalit to. Sakit yun. Huwag yun. Ay, Kuya Ferds, maraming salamat to sa Salamat pagkwento nyo ng inyong karanasan at sana magtuloy-tuloy po ang pagbabago. Thank you, Kuya Salamat Ferdinand. po, Kuya Salamat Treat po. po. Zyren and Ness, congratulations. Meron Thank you, kayo. bossing. Maraming salamat po. Thank you, Boss Joey. Magbago na rin kayo, ha? Okay. Doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga tato, nile-laser na ngayon. Pwede nang mabura. At dahil ngayon ay March 25, birthday ng kapatid ko sa Seattle, si Nancy. Happy birthday. Happy birthday, Nancy. Salamat sa mga bisita nating nakibahagi ng kanilang mga kasaysayan. Thank you. Minsan sa buhay, nagkakamali tayo. Ang mahalaga, natuto tayo at handang magbagong buhay.